Later, let's go to the hospital for your check-up. Nakangiting sabi niya habang nakatingin sa tiyan ko na akala mo may umbok na. Hindi na kailangan. Natapos ko na kasing gawin yon, but without me. I want a check-up for you and the baby with me. Seryosong usal nito kaya tumanguna lang ako. Para akong kinikiliti, sobrang aga naman. For now, mag-usap muna tayo about our baby and us. Tumayo na ito at kaagad na lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong nakatanga lang at hindi mag-sink in sa utak ko lahat ng gusto niya. Ano raw? Mag-usap? Tungkol sa amin? Anong about us? Hindi ba't itong bata lang ang aalalahanin niya? Litong-litong sabi ko at nagtungo na lang ako sa banyo para mag-ayos ng sarili. Dahil baka puro tulo laway at muta pang pagmumukha ko. Namili ako ng komportableng damit at nung sa tingin ko'y maayos na ang itsura ko'y lumabas na ako sa kwarto. Magtitimpla sana ako ng kape pero naabutan ko si Denver sa kusina. Tahimik na nagkakape at nakatingin lang sa pintuan ng kwartong nilabasan ko. Parang malalim ang iniisip. Denver, pagtatawag pansin ko rito at sakalang ito natauhang nasa harap niya na pala ako. Napatitig ito sa akin kaya namulang buong mukha ko. Nagmumurang kamatis ba ako at panay ang pula ng mukha ko? Pwede mo bang iwasan yung habit mo? Ha? Anong habit? Yung habit mo sobra kang makatitig. Medyo nakakailang kasi. Napaiwas ito ng tingin saka napahawak sa batok niya. Tumayo ito saka kinuhang isang baso ng gatas at ibinigay yun sa akin. Sorry for that. I'll try, I guess. At naiilang kaming kumain ng almusal. Hanggang sa matapos kaming kumain ay walang nag-iimikan. Wrong move yatang pinansin ko yun. Tahimik akong naghugas ng pinggan at hinayaan na lang ako ni Denver. Nakatitig lang ito at nakapangalumbaba sa lamesa habang pinanonood akong magbanlaw ng mga pinggan. Anong sinabi ko sa'yo kanina? Tanong ko habang hinuhugasan ng panghuling plato. Parang nasa ulap na naman si Denver nang lingunin ko ito. Wala sa sarilit, nakatulala lang sa akin. Hoy Denver! At doon lang nito napansin na kanina ko pa siya tinatawag. Pumikit-pikit pa ito bago magsalita. Bakit? Anong sabi ko? Ano yung sinabi ko sa'yo kanina? Natatawang tanong ko rito at napaisip naman ito. Napakunot ang noo bago umiling sa akin bilang sagot. Ano bang sinabi mo sa akin kanina? Hindi ko na maalala. Nagpunta ako sa sala at sumunod naman ito. Naupo ulit ako sa sopa at sinusundan lang ako nito. Diba sabi ko sa'yo kanina, tigilan mo na yung ugali mong paninitig kasi hindi nga maganda. Nakakailang kaya? Yun ba? Oo, medyo hindi kasi akong komportable kapag tinititigan ako ng matagal. Hindi ko kasi mapigilan. Matiim ang pagkakatitig na sabi nito sa akin. Kaagad naman akong nakaramdam ng hiya at pagkailang kaya napaiwas ako ng tingin. Ang lakas talaga nitong bumanat. Hindi ko lagi expected. Para naman tanga to. Ano nga palang pag-uusapan natin? Pag-iiba ko sa usapan at kaagad naman itong napaayos ng upo bago magsalita. Tungkol nga sa magiging anak natin at sa atin. Ha? Anong tungkol sa atin? Nagugulat talagang sabi ko. Akala ko hindi siya seryoso na pag-usapan ng tungkol sa amin pero nabanggit na naman niya ang tungkol doon. Oo, sa ating dalawa. May problema ka ba ron? Naguguluhang sabi niya kaya napabuntong hininga ko. Wala kang dapat problemahin sa pagitan natin, Denver. Okay na ako ron sa alam kong pananagutan mo itong magiging anak natin. Naririnig mo ba yung sinasabi mo sa akin, Caprice? Natigilan ako dahil sa sinabi ni Denver. Bukod sa natauhan ay nabigla ako dahil tinawag niya ako sa pangalan ko mismo. Hindi ba't Bellissima ang tawag niya sa akin? Kaagad akong nakaramdam ng lungkot at pagkadismaya. Sorry. Hindi matatapos sa responsibilidad ko sa bata ang lahat. Hindi ako makakapayag. Hindi ko mahulaan ang ekspresyong ibinibigay sa akin ni Denver. Sobrang nakakakaba ito tumingin kesa kanina. Akala ko kasi kaya lang tayo nagsasama for the sake of our child. Oo nga. Sagot nito at hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng kirot sa puso. Ayun naman ang sinasabi ko kanina. Bakit masakit yung nanggaling sa kanya? I'll provide everything for the baby's sake. Ako nang bahala sa bata. Naikuyom ko na lang ang mga kamao nang marinig ko yon. Nagpapanting ang mga tenga ko sa sinabi ni Denver. Anong ibig mong sabihin doon? Gusto mo bang sa'yo mapunta ang bata? Natatawang tanong ko rito at kumunot ang noo nito. If it's okay. No, it's not. Akala mo matatapos lang ang lahat sa sustento mo?
Anong akala mo sa anak ko? Binebenta ko at okay lang sa akin lahat ng mga gusto mo? Ikaw ba maghihirap dito at parang nangihingi ka lang ng candy sa akin? Napapatay yung turan ko at naalarma naman itong galit na ako. Humawak ito sa kamay ko pero marahas akong kumalas dito. Ano bang sinasabi mo? Kumalma ka, Bellissima. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Wala sa sariling napaiyak na lang ako. Hindi ko na alam ang nararamdaman ko. Nasasaktan ako sa mga sinabi nito sa akin. Binabalak mo bang ilayo sa akin ang anak ko matapos kong manganak? Kaya ba pinatitira mo ako rito dahil ayun talaga ang balak mo? Binibilog mo ba ang utak ko? Hindi ko iniisip yan, Bellissima. Ano ba yung sinasabi mo? Napatayo na rin sabi niya kaya napaurong ako. Bakit ba hindi ka muna kumalma? Magpunta na tayo ng ospital, hindi ko na gusto tong pakiramdam ko. Pagdadahilan ko at bumakas ang takot at pag-aalala sa mukha ni Denver. Parang nangirot ang tiyan ko dahil sa pagpipigil ko ng inis at galit. Are you okay? Next time na lang tayo mag-usap, magpapacheck up muna kami. Umiilag sa hawak niyang sabi ko. Nauna na akong lumabas ng kondo pero bago ko maisara ang pinto ay narinig ko pang malakas na pagbuntong hininga ni Denver at naaninag kong paghawak niya sa kanyang sentido. Pagkalabas ko ng kondo ay sakalang nagtuluan ng mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Hindi ko alam kung para saan ang pag-iyak ko pero paniguradong nasasaktan ako ngayon. Bellissima. Nabigla ako sa pagtawag ni Denver sa akin na ngayon ay nasa harapan ko na. Ang mukha nito ay natatakot sa hindi ko malamang dahilan. Hahawakan na sana ako nito pero umurong na naman ako para umiwas dito. Tara na. Habang nangunguna sa paglalakad papuntang elevator ay pinunasan ko ang mga luha ko. Hanggang sa loob ng elevator ay nakatitig sa akin si Denver at alalang-alala. Mas naluluha lang ako kaya umiiwas na lang ako ng tingin. Nakababa kami ng parking lot at walang imik akong pinagbuksan ng pinto ni Denver. Marahan itong sinarang pinto ng kotse at saka nakatitig pa rin sa aking umikot papasok sa driver's seat. Bago nito patakbuhin ng kotse ay sumilip pa ito sa gawi ko. Tahimik kami sa biyahe hanggang sa makarating sa ospital. Sumunod lang ako kung saan ako akayin ni Denver. Hindi na rin ako pumalag nang magpumilit itong hawakan ng kanang kamay ko. Pumasok kami sa isang pamilyar na kwarto at sumalubong sa amin ang magandang doktor. Oh Sam, you're back! Ani nito at marahan akong niyakap. Katsikahan ko na si Dr. Salcedo simula nung magpa-check up ako sa kanya. Hindi naman halatang na-miss mo ako, Doc Salcedo. Napaka-epal mo, sabi ng chrysanthemum na lang ang itawag mo sa akin. Napakahaba naman kasi ng pangalan mo. Sige, Raiden na lang, reklamador ka ha? At nagtawanan kami. Napunta sa gawing pinto ang paningin ni Raiden at natigilan ito nang makita si Denver. Mr. Saavedra! Banggit nito sa apelido ni Denver at ngumiti ito sa kanya bago kumaway. Good day, Dr. Salcedo. Bumati rin si Raiden kay Denver at pinaupo ito sa komportableng upuan bago ako tingnan. Is he your husband? Gulat na tanong nito at umiling naman ako. Hindi ko siya asawa. Ha? Eh di magkaano-ano kayo? We're not blood related. Boyfriend mo? Hindi rin. Eh bakit magkasama kayo ngayon? Basta napakahirap ipaliwanag, komplikado. Chichikahin kita, akala mo? Kailan ka pwede? Usal nito kaya natawa ko. Anytime, sabihan mo lang ako kung saan. Kwento mo ha? Tumango naman ako, tinapik ko ito sa balikat. So close kayong dalawa? Singit ni Denver kaya napawi ang ngiti ko. Napansin naman ni Denver yon kaya napanguso ito. Natawa naman si Raiden sa amin dalawa. Sa akin siya nagpa-pregnancy test nung hindi pa siya sure na buntis siya. Ako na rin ang naging OB-GYN niya. Pagsisiwalat ni Raiden kaya tumango-tango si Denver. Simulan na natin ang check-up, Samantha. Tumango naman ako at marahan na akong humiga sa hospital bed. Ramdam kong nakatitig sa akin si Denver pero hindi ko na ito nilingon pa. Healthy naman ang bata. Bakit nga pala namamaga ang mga mata mo, Samantha? Biglang tanong ni Raiden nang makatayo ako sa pagkakahiga. Napaiwas naman ako ng tingin dito. Wala, napuwing kasi yung mata ko kanina. Huminto sa pag-aayos ng gamit si Raiden at lumingon ito sa akin. Tumaas ang kilay nito na animoy hindi naniniwala sa sinabi ko. Talaga ba? Ang laking puwing naman yan kung ganun. Iwasan mo mga nakakapagbigay ng stress sa'yo. Sensitibo ang unang 3 buwan yun ng anak mo. Kaya sana alagaan mong sarili mo. Nakatingin kay Denver na sabi nito at para namang napapaso ito sa tingin ni Raiden kaya napaiwas ito.
Kung kailangang alisin ang puwing at stress sa buhay, alisin na. Wala namang madudulot na maganda. Masungit na paalala nito kaya napahawak ako sa braso nito para pigilan na ito. Bakit ba mainit ang ulo mo ngayon? Wala naman, bad trip lang sa mga nakapaligid na stress. Ikaw ba, Mr. Saavedra, nai-stress ka ba? Biglang tanong nito at napatanga naman si Denver. Napakunot ang noo ko dahil parang may kung anong tensyon sa pagitan ng dalawa. Sometimes? Akala ko kasi kayong nagdadala ng stress. Bulong ni Raiden na siya lang naman talagang nakarinig. Mukhang wala na sa mood si Raiden kaya minabuti ko na lang magpaalam. Tahimik kaming nagpunta sa harapan upang magbayad ng hospital bill. She's familiar, I think. Bulong ni Denver habang nagbabayad kaya napatingin ako rito. Mukha itong nag-iisip na wala namang kasiguraduhan na magiging sagot. Bakit? Kilala mo siya? Tanong ko at hindi ko naman maiwasang maiba ang tono ng pananalita ko kaya nagulat ito. Para lang. Tumango ako at tinapik ang balikat niya kaya napayuko siya para magtama ang paningin namin. Alalahanin mong mabuti, baka naka one night stand mo rin o isa sa mga babae mo. May amnesia pagdating sa babae. Galing. Umirap ako rito at lumabas na ng ospital. Marahan akong naglakad hanggang sa maabutan ako ni Denver na nagmamadaling humabol sa akin. I just remembered. Sabi nito nang makapasok kami sa loob ng kotse niya. Wala yata ako sa tamang pag-iisip at pinakikialaman ko na rin ang buhay ni Denver. Oh, talaga ba? She's my friend's ex-girlfriend. Nakatingin sa akin sabi nito pero nakatingin lang ako sa harapan ko. Oh, sa kaibigan mo? Kala ko sa'yo eh. Natatawang sabi ko at nalukot ang mukha ni Denver. I'm not like what you think, Bellissima. Mababa at kalmadong sabi nito sa akin kaya napailing na lang ako. Sabi ko nga. Nagsimula na itong paandarin ng kotse at nagulat ako dahil huminto kami sa isang drive-thru ng isang sikat na fast food chain. May gusto ka bang kainin? Nakatingin sa relong sabi nito at umiling na lang ako pero natatakam talaga ako sa french fries at Coke float nila. Sure ka? Magtatanghali na. Hindi ka pa ba nagugutom? Nagugutom. What do you want to eat then? French fries na lang, tsaka Coke float. Hindi na nga nag-inerting sabi ko at napatango naman ito at umorder na. Napangiti na lang ako sa isang gilid dahil nasusubok ng araw na itong pasensya ni Denver para sa akin. Natutuwa akong nanatili siyang kalmado kahit na alam kong masarap na akong sapakin sa muka. Ubusin mo yan. Inabot sa akin ni Denver ang malaking fries at Coke float. Sinamahan pa nito ng peach mango pie at yum burger kaya napangiti ako. Hindi ka mabubusog kung ayan lang ang kakainin mo kahit yung burger lang ang kainin mo. Nagmaneho na ulit ito at hindi na kami nag-imikan pa. Kumakain ako at nanatili lang nakapokus sa daan ng mga mata ni Denver. Lumapit ako sa upuan ni Denver at iniharap sa bunganga niyang yum burger. Napatingin pa ito sa akin dahil sa pagtataka pero kaagad din naman itong kumagat sa burger. Kung ako ngang walang ginagawa rito sa tabi ay nagutom, ikaw pa kayang panay drive dyan? Nakangiting usal ko, tumaas ang sulok ng labi ni Denver. Sana palagi na lang akong nagmamaneho. Bakit? Para ganyang kalagi kalambing sa akin. Dahil sa sinabi ni Denver ay napaisip ako sa nararamdaman ko. Itong unexplainable feeling na to sa tuwing kasama ko si Denver. Posible bang tama ang hinala ko kung ano to? Matiwasay kaming nakauwi ni Denver sa kondo niya. Nakahawak lang ito sa kamay ko hanggang sa makapasok kami sa loob ng kondo. Umupo ako sa sopa para magpahinga. Dumiretso naman si Denver sa kusina at kumuha ng maiinom na tubig para sa aming dalawa. Uminom ka muna ng tubig. Coke yung ininom mo kanina. Inilahad nito ang isang tubig ng baso sa akin at inabot ko naman yon. Salamat. Naupo ito sa tabi ko at namayani ang katahimikan sa buong paligid. Nag-iisip pa lang ako ng sasabihin nang biglang magtanong ito. Bakit ka nga pala nasa club ulit nung gabing yon? Tanong nito at nagtaka naman ako. Anong ulit? Ibig sabihin, sa pagkakatanda ko 3 beses ka palang napunta ron sa club. Pagbibigay alam nito kaya napatanga ako. Paano niya nalaman kung ilang beses na akong nakapunta ron? Bakit alam mong 3 beses pa lang akong nakakapunta ron sa club? At doon lang niya naisip ang sinabi niya. Katulad ng dati napakamot si Denver sa batok at kaagad na namula ang muka. Stalker ba siya? Tumaas ang balahibo ko. 10 years na akong DJ doon sa club na yon. 19 lang ako when I started to work there.
Sa pagkakaalala ko, ikaw yung babaeng natitigan ko nung unang gabi ron. Ha? Ako? 16 ka pa lang ata nung time na yun eh. Minor ka pa. Paano ka nga pala nakapasok doon? Takang tanong nito sa akin kaya inalala ko kung kailan nga ako unang pumasok sa club. Minor nga ako. Hindi naman ako nahalata kasi matured na at matangkad ako nung time na yun. Napatango naman siya sa sinabi ko. Ang tibay naman ng memory niya. 10 years ago he still remembered everything. Bakit ka nandun? Bakit ka nagpapakalasing at umiiyak nung gabing yun? That was my first heartbreak. How about the second one? I think 20 ka naman nung time na yon. Malamang, second episode ng Katangahan. And the recent one? Pangatlong beses na pagiging tanga. 3 times kang naloko? Teka nga, bakit mo ba tinatanong ha? Inis na turan ko dahil naalala ko na naman ang ginawa sa akin ni Griff. Maayos naman kami nung dalawa kong ex pero si Griff talagang pinakamakapalang mukha sa kanila. Piling ko ang sarap sa pakin ng mukha niya palagi. Hindi nga ako nakarinig ng sincere apology sa hayop na yun. Nababanas ako habang naririnig kong pangalan ng manloloko na yun. Tinalo pang kalyo ng paa ko sa sobrang kakapalan ng mukha. Sorry, bakit nagkagalit ka kaagad? Paano mo napansin ang 3 beses na yun? I'm pretty sure na hindi nga kita kilala. Did I say you know me? Ang sabi ko, nakikita lang kita. Hindi kita nilalapitan. You're so slow. Nanlisik ang mga mata ko at kaagad mahinang hinila ang patilya nito. Napaigit naman ito. Nagtatanong ako ng maayos tapos ganoon ang isasagot. Siguro stalker ka na talaga dati no? Planado mo ba lahat ng to? Paninigaw ko kaya napatakip ng tenga si Denver. Ano ka ba? Kung plano ko nang makuha ka dapat nung unang beses pa lang. Bakit hinintay ko pa yung pangatlo? Tanong nito sa akin kaya natawa ko sa loob-loob ko. Baka lucky number mo 3. At saka bakit akong tinatanong mo, hindi ba't ikaw ang nakakita sa akin? Bakit mo nga ako napapansin? Kinikilabutan ako. Because you're too beautiful. You always stand out. Ikaw lang ang nakapukaw ng atensyon ko hanggang ngayon. Pagsisiwalat nito at natigilan naman ako nang ma-realize kong sinabi ni Denver ay namulang mukha ko sa sobrang hiya at kilig. What the fuck? Kinikilig ako? Mapang-uto ka talaga. Alam mo yun? Naiusal ko na lang at natawa naman ito. Anong mapang-uto? Bakit? Ano bang tingin mo sa sarili mo? How do you see yourself, Bellissima? Siyempre, maganda. Nauutal na sagot ko. Tumawa naman ito. Kaagad kong hinilang buhok nito kaya napahawak ito sa kamay ko. Niloloko lang kita, Bellissima. Maganda ka nga. Ouch! Pakibitiwan ang buhok ko. I'm about to go bald. Binitiwan ko ang buhok nito at nakatingin sa aking hinimas nito ang anit niya. Masakit yun ha? Nakangusong sabi nito sa akin. Natawa naman ako at napatingin din dito. Nawala ang ngiti ko nang makitang nakatitig na naman sa akin si Denver. Penso de essere innamorato di te. Usal nito at napakunot ang noo ko. Minumura niya ba ako? Ha? Anong sinabi mo? Anong language yan? Minumura mo ba ako? Hindi nito pinansin ang katanungan ko at bigla na lang itong gumalaw papalapit sa akin. Nanigas ako sa kinauupuan ko dahil gahibla na lang ang layo ng mukha namin pareho ni Denver. Titig na titig ito sa labi ko kaya kaagad akong kinabahan. Mas lumapit pa ito at napapikit na lang ako nang maramdaman ang malambot na labi nito sa akin. Iiwas na sana ako sa halik nito nang bigla nitong hawakan ng bato ko at ilagay nitong isang kamay niya sa likod ko. Naging agresibo ang paghalik ni Denver na hindi ko alam kung bakit tinutugunan ko. Naglumikot ang labi niya sa labi ko. At naglakbay doon. Nagtagisan kami sa halik na yon na akala mo may gerang namamagitan doon.